Inaasahang lalakas pang lalo ang ugnayan ng Pilipinas sa 12 mga bansa. Kaya ito ni Pangulo Aquino matapos magharap ng kanilang credentials ang mga bagong embahador na itinalaga sa Pilipinas. Ito ay sa pangunguna ng sugo ng Jordan, Nicaragua at Gabon. May ulat si Elena Luna. Tinanggap ni Pangulong Aquino ang 12 mga bagong ambassador sa Pilipinas. Mga non-resident ambassador sila o mga diplomatic officials na naatasang pasiglahin ang ugnayan sa Pilipinas ng kanilang bansa, bagaman nakabase sila sa katabing bansa ng Pilipinas. Una nagharap ng kanyang credentials sa Pangulo ang ambassador ng Jordan. Sinundan siya ng ambassador ng Nicaragua, Gabon, Uruguay, Honduras at Denmark. Ang Pilipinas at Denmark ay may 67 taonang diplomatic relations. Nakabase sa Kuala Lumpur, Malaysia ang kanilang ambassador. Humarap din sa Pangulo ang bagong ambassador ng Mali, Serbia, Liberia at Malawi. Personal ding nagpakilala kay Pangulong Aquino ang bagong ambassador ng Maldives at Finland. Taong 1955 nagsimula ang ugnayan ng Pilipinas at Finland. Ang embahada nila sa Maynila ang nagsisilbing ugnayan ng Finland sa mga bansa sa Pacific Island gaya ng Palau, Micronesia at Marshall Islands. Sa mensahe ng Pangulo, sinabi ng punong ehekutibo na ang pagdating nila sa Pilipinas ay panahon ng panibagong lakas ng bansa. Tinukoy ng Pangulo ang sumisiglang ekonomiya ng Pilipinas at ang layunin ng gobyerno na maipaabot ito sa mga mamamayan. I welcome all of you to the Philippines, a country that is today experiencing a great revitalization. From the economy and the rise of people in power and further contribute to the development of our society, our government has recommitted itself to develop principles of honesty, integrity, and inclusiveness. The Philippines is indeed determined to be a more reliable and responsible partner to all nations of the world. Your presidency today signifies our shared commitment to fostering even more peaceful and productive relations between our nations. Relations that we know will contribute to establishing a more secure and more stable international environment, consequently redounding to the mutual growth and prosperity of our peoples. And as we continue to explore ways to strengthen the foundations of positive engagement between our countries, it is my hope that we will also take the time to discover the beauty of the world that the Philippines has to offer. Excellencies, may your rules to be successful. Thank you. Welcome back to the Filipino people. We wish you all a good day. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.